Makikita po natin, parang grupo sila ng mga bodyguards, private security contractors. Yan, may advance party, pumasok yung for clearing, yung isa. Pagpasok ng principal nila, saka nag-detonate yung bomba. So, what happened there? Pwede siyang, ano eh, kaya review natin. Pwedeng ang failure dito ng security baka na-set up sila. Parang may ka-meeting siya dyan eh. Or set up ng kalaban. May detonator doon or remote detonator. May taong nagmamasid. Pagpasok ng principal, saka sinwitch on yung pasabog. Pwede rin may device doon. Pero mas tingin ko, mas meron siyang nakatingin at manual yung detonation. Ulitin po natin. Ay sa CCTV camera, tumating, apat na sakyan. Pumasok yung isa or dalawa. Yan yung principal. Ito. Yung pinaka-boss nila. Yan. So parang bilisan, kumpiyansa sila, pag-clear. Tinignan nila siguro kung may tao sa loob, may kalaban. Pero sa bomba, wala. Hindi nila na-clear sa bomb. Sa IED. Pasok nung isa, yung advance party nila, ilang tao, clear. Pasok ng VIP, kaboom. Anong lesson na learned natin? Siguro, pagka ganyang high profile yung VIP mo, medyo, huwag niyong katamaran paneling. Check niyo muna mabuti yung lugar. Kung meron kayong snip dog, mas maganda. Para mabuwasan niyo, mamimitigate niyo yung risk kahit pa. Huwag i-announce. At kung feeling nyo na hindi safe talaga yung pupuntahan ng boss nyo, mag-suggest kayo na dalhin na lang doon sa prepared location nyo. Hindi sa location na dinikta sa inyo na ka-meeting nyo. Yun yung ginagawa ko na sabon ako. Pag may ka-meeting yung client ko noon sa Afghanistan, re-recommend yung place a day before. Pag kahit na 1% risk lang ang makita ko, nagsasuggest ako na baguhin yung location. Sa gusto namin location, hindi sa gusto nila. So pa, safe naman sila pala. Under my watch, hindi mangyayari yan. That's all. Sana may natutunan tayong konting lesson dyan sa nangyari. Alright? Stay safe guys. Stay safe, comrade. Peace.